O katong mga karaan nga na tradisyon na gyud nila nga dili mo balik og hapon, lisod ka ng mo na ilang tradisyon. So salamat sa Ginoo nga nahimong tradisyon po ninyo ang mo balik gyud paghapon. Amen. Ay na ninyo wala ha. Kay o dili na mo balik og hapon, hayahay kami mga pastor ba. Kay wa na mi walihan. Bitaw, ang among intention yun nga mo balik mo para gyud ang among yung tumong no para motubo gyud ta sa motubo gyud ang atong Kristohanong kinabuhi ba. Ani man guni kanang kami daghan gud kayo mga pagsulay sa Kristohanon. Unya og dili ka motubo nga Kristohanon, dali ra jud kang madutlan sa mga nagkanlaing pagsulay. Pero kung motubo ka sa imong Kristohanong kinabuhi, makita nimo nga, uy, nindot man day kayo ang Ginoo, nindot man day kayo ang Kristohanon. So karon nga hapon, actually dili anta ni may akong mensahe pero akong giusab no. Ngadto ta sa atong Bible sa Book of 1 Peter chapter 2 atong basahon verses 1 to 3. Verse 1, 2 and 3. So sa 1 Peter chapter 2 atong gisigutan karon mga kaigsunan ang kining gitawag the grace of God. The grace of God kining sayon ra ka ining i-explain ang grace of God. Sayon ra sang sabton ang lisod lang aning gracious Ginoo kining pag-apply ba. Amen. So mo na lisod sa pulong sa Ginoo ang pag-apply. Kaya atong basahon verses 1 to 3 verse 1, 2 and 3. Atong basahon dungan, I hope nga okay, atong basahon. Ready, begin. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If you so be that ye have tasted that the Lord is gracious. Magpray da. Thank you, Lord, sa imong faithfulness, Lord. I-bless ang mensahe. Gamitay mong alagad o tagaig kalipay ang matag usa kanamo nga modawat sa imong pulong o Dios. Amo ning giampo in Jesus name. Amen. So, ang uluhan sa itong mensahe mga kaigsunan, have you tasted that the Lord is gracious? Inyo na bang natilawan ang pagpuno sa gracious Ginoo? Or yun siya nga, if you have tasted that the Lord is gracious. Gracious, sabot ani, full of grace. O salamat sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo nga dunay gracious Ginoo. Number one, we are saved by grace. The grace of salvation. Amen? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the grace of God. So, ikaduha nga grace, gitawag og the grace of kanang gitawag the grace of separation. So the grace of separation, ang buti pasabot ana ato nang mabasa sa Titus chapter 2 verse number 11. Imo ning mabasa dia chapter 2 verse number 11. Dayon Bible dia nga Titus 2:11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang grace of God kuno
that the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Salamat, we are saved. Amen? By the grace of God. Pero the same grace nga naghatag kanato og kaluwasan, the same grace o maora gihapon nga grasya mao'y gamiton nato. Matod pa sa verse number 12, yun siya nga teaching us that denying ungodliness, worldly lust, and we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ang buot pasabot mga kaigsunan, ingon siya nga ang maong grasya nga nagluwas nato, maura gihapoy gamito nato nga grasya nga makahimo ta sa pagpuyo nga magpuyo ta nga Dios nun. Amen? Atong i-deny ang ungodliness, we can deny worldly lust, para maglisod magita aning worldly lust kay nga naman niya gitas kalibutan. Amen? Labi na karon sa ato labilas mga millennials, kundi mo magkontrol ng inyong cellphone, maura gunay mudaot sa inyong kaugmaon do. Dili lang kay do, dai pag yun. Dili mo makakontrol sa inyong cellphone, kamo mo i-kontrolon ana. Ambot lang ninyo, di mo patuwa na. The same grace nga mo itong pangayoon sa Ginoo nga unta makalingkawas ta gikan sa mga kalibutanon nga mga pangibog nga mao kanay magbabag sa ato ang kaugmaon. Then the same grace that maura gihapon nga grasya nga that we should live soberly. God will give us grasya nga makapuyo ta nga mabinantayon. The same grace, nga ito ba din mo'y magpuyo ta nga righteous, Diyos nun, or godly, in this present world. Amen? So, salamat sa Ginoo sa grasya sa Diyos. So, sunod nga grasya sa Diyos mga kaigsunan, actually, daghan man siya. Pero, ano niya, doon na po'y gitawag grace of God in time of suffering. God will give us grace in time of suffering. Huwag mong mabasa na sa 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. The grace of God in suffering, the grace of God in separation, the grace of God in suffering. So, the grace of God in time of suffering, tagaan ka grasya sa Ginoo nga sa panahon nga ikaw dunay mga affliction. Matod pa sa Bible, ingon siya nga usan ni actually ang istorya din nga si Paul dunay gitagaan siya sa Ginoo og sakit. Ug unya nihangyo siya sa Ginoo nga Lord, kun mahimo kining sakit nga niya anak ko, pwede ba imong kuhaon? Walaon nimo. Pero ang tubag sa Ginoo nga dili, dihara nang sakit nimo. Di ka nako ayuhon, pero tagaan ka nako grasya. Nga bisan pag naa kay sakit, makaalagad gihapon ka nako. Sura no? Napa mo diha? Munay lisod nga madawat sa Kristohanon, ang ubang Kristohanon ana mangluod man. Imbis nag-alaga na tas Ginoo, gitagaan po nung tagsakit. Di ba? Imbis nag-alaga na tas Ginoo, daghan na noon tag problema. Pero maniniya, kung nalang kay pasensya, ang grasyas Ginoo, maoy mo sustain nimo. Mo na sa inyong team karon nga God sustaining grace. Ningon si Paul, pwede ba imo ning kuhaon? Pero unsa gingon si Ginoo, and God said unto me,
My grace is sufficient for thee, for my grace is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Ingon siya nga, my grace is sufficient for thee. Siya ay kabalaka, doon ako'y gitawag grace, grasya. Nga diin, bisan pa og doon na kay sakit, or bisan pa doon na kay pagsulay, makalahutay gihapon ka sa pag-alagad. Ani man guni? Ako, muna ako mga pangutangan na yun, imbis ng alagad na ta, daghan untag problema. Pero niya, gitoyo na sa Ginoo para ang grace of God maoy makita ba? Dili atong abilidad. Kaya kita bang mga Kristohanon, bisan pa kami mga pastor, mga hambugiro rabagyuda. Amen? Pero ang Ginoo mga kaigsuonan dili siya gusto nga mag-alagad ta niya nga ang makita mao ang atong paghahambugiro. Kundi ang makita sa Ginoo ang iyang grasya. Ya karon unsaon man pagkakita sa Ginoo sa grasya nga ug di katagaan niya problema. Amen? So muna nga siya nga ayaw kabalaka Paul. God, I have my grace, my sufficient grace for thee. For my strength is made perfect in weakness. Grabe, no? Kapoy pero siya nga, ayaw kabalaka, tagaan ka na ko grace, tagaan ka na ko strength, and is made perfect in weakness. Ningon din si Paul, most gladly therefore, I will glory in my infirmities. Unsay bote pasabot ng most gladly, therefore I will glory in my infirmities. Murag dili kay na to madawat na no. Sa Binisaya pa, sa atong tinambanon na pag Binisaya, sa ato pa malipayon ko, busa malipayon ko nga doon ako'y sakit. Napamudiha. Sa Binisaya lang, tinambanon na ito baga, malipayon ko, nga na ako'y problema. Kaya glory in my infirmities, doon ako'y kalipay diha, or doon ako'y kalipay diha sa kakulangon. Mga kaigsunan, kinalan kay balota ani, nga kung mag-alagad tas Ginoo, daghang yung problema. Sa basketball bitaw, ang kinsa may dipinsahan. Ang katumangyong maayo mo shot. Ako di man yung kung maayo mo basket. Sa among tanang igsoon, murag ako may pinakabanga. Dahil kaysa ni dula ko, ang among kontra kato hingan lag Dodo Ronrique, may man tumudula gyud sa Aurora. Yan nagakontra miya do. Diha sa ko ang bula. Ningon dayon si Dodo. Dong. It's a dong. It's a dong ba? Si dong. It's a dong. Kay balo man yun siya nga inigi-itsa na ko. Di yun masyad. Napa mo diya? So, pamina mo, once nga you have trials, once nga doon na mo'y problema, usa na ka indication, usa na ka timailhan nga, doon na yung kay asset or doon na yung kay meaning mo puntos juga. Amen? Mupuntos ka diya sa offering, mupuntos ka diya sa swinning, mupuntos ka diya sa choir, maggamit ka, mga kaigsoon, basta maggamit na gani ka, gwardyahan, dipinsahan juga sa demonyo. Pero ayaw kabalaka, doon ay gitawag sufficient grace. Amen? Napagay Binisaya. Busa, dakong kalipay, palabihon ko ang paghimaya sa mga kaluyahon. Aron magpabilin ako, kanako,
ang gahom ni Kristo. Di ako na. Pagkanindot na binisaya. Amen. Dayon, ikaupat nga kaigsunan, doon ay gitawag grace in stewardship. Imong tanawon sa 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1, ningon siya diri, moreover, brethren, do you wit of the grace of God bestowed in the churches of Macedonia. Doon ako na grace of God naa sa Macedonia. Unsa may grace of God nga naa sa Macedonia? Matod pa diya, how in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Mga kaigsunan, bisan pa naa sila sa gitawag deep or great trial of affliction, the abundance of their joy, of their deep poverty, abounded. Tiyaw mo na. Bisan pag naa sila, dako yung kayong problema o naa sila sa problema, pero nakahimo gihapon sila sa pag-offering. Paminaw ha. Kining pag-offering bitaw, dili ba ni ulog-ulog. Ulog-ulogan bitaw mo, hatag mo kay kamo paghatpagan. Ano bitaw? Doon na bitaw, membro na ko, pastor, dili naman ko muto anang stewardship po eh. Murag kami ramay binuangan sa pastor. Ako mahimo ni Brad, kung ang imuhang pagsabot sa diyang wali mig giving, kamo mo gibinuangan, wala na may mahimo ana, kay mo na imong pagsabot. Pero daghan ba sa nakasabot nga doon ay blessing sa giving. Amen? Doon ay blessing sa giving eh. Yun siya nga, bisan pag naa sila sa gitawag deep poverty, ang buong deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Sa tuwa, kuya mo ron ang basta liberal ka, murag kontra man kang bungbong. Pero kung liberality, pasabot na nga, meaning doon na siya walay boundary ba sa iyang giving. There's no boundary in giving. Tanawon si resulta. Sunod nga verse, sa verse number 3. Ningon siya there, and for their power, beyond their power, they were willing to themselves. Tiyaw mo na. I-read lang verse number 4. For their power, very good, beyond their power, they were willing of themselves. Katapusan nga verse, na ba? Kuyawan praying us with all entreaty that we would receive the gift. Ingon ani ba, marang yun naman. Paul, dawatan ning amo ang ihatag ninyo mo. Ningon si Paul nga, ayaw lang, oy. Ako pa manggali mo hatag niyo, kay nakita ni Paul ba, nga pobre nyo kayo. Deep poverty good. Pero niingon ang mga Kristiyano dito nga, ayaw, dawatan Amen? And that is grace in giving. Amen? Actually, daghan pa kitang babasa sa Bible about grace. Pero, balik ta nga to sa 1 Peter. Kung mag-isukot ang grace, 1 Peter chapter 2. Okay, balik na sa 1 Peter chapter 2. Ang pangutana ganoon sa atong kinabuhi, do we have this kind of grace? Naamatay grace. Basin ba ang grace nga naangko na to,
grace of salvation ra gyud. Napa mo? Igo ra gitang nakaabot sa langit. Hinuon mo ingon sila nga, pastor, unsaon man ang mulapas ta sa langit, dili oy. Walay boundary, walay ingon nga mulapas sa langit. Mga kaigsoon, lisod ba or maminaw ha? Kining atong pagkabuhi bitan nato, buhi na ta ba? Kining buhi pa ta ba? Pribilehiyo ba ni nato or no. Akong gigamit nga term nga kining gitawag opportunity ba ni nato? Opportunity akong gigamit. Opportunity na ni nato to serve God. Daghan pa uya kayo, kung di mo tanaw ha, daghan ba kayo naa sa hospital garon? Nga mohimog mga panagsaad nga tos Ginoo. Ginoo, buhi alang ko Ginoo. Kay kung buhion ko nimo Ginoo, daghan kay gilista nga muna ang buhaton. Pero wala grant sa Ginoo. Pero kita mga kaigsunan, wow, pagkanindot sa hangin. Ang pangutana, permanente ba ni? Kinsa may ingon nga permanente na ning hangin nato. Kinsa may ingon na? Dili permanente. Maabot ang time nga di nakakaginawa. Timanin na niyo. Ang akong edad, karon 64 man ko ang edad. Maguna-huna unta ko, untag babalik og 30, bisag 32 na lang. Kay kanindot gyung idulag basketball. Kaya ang among church convertible man nga tos basketballan. Or ang basketballan i-convert og simbahan. Ang mga tao maglibog in town, simbahan sa baptist Ningon po itong isa nga, dili basketballan as baptist diha. Dili lagi. Simbahan lagi na. Niya. Dili lagi. Basketballan lagi na. Kalami yung idula pag basket. Pero rahadlok lang kung mudula og basket kay basig mapasangin lang na daw mag basketball patay noon. Gusto po yun lang ko, basig, pero niya, na-operahan ko atong January 2021. Gioperahan ko sa akong heart, doon na gi-stent ko, o salamat sa Ginoo nga nakasurvive ko. Amen? O niya, pag dito bitaw sa hospital, ko patay na jugoan Ko patay na ko ani. Pagtanaw na ko, hayag man. Iko nga, uy, langit na gini. Iko langit na gini, kaya puti man. Madunggan man ako ang doktor. Gamay lang kay sir. Doktor nga pag-istorya, wa po day ko mamatay, buhi pa ko. Amen? Pero, kanang ang imong paggabuhi ba? Giun sa may imong gisaligan ni mo ron. Pastor, gusto ta ko moalagad sa Ginoo pero di man ko makahimo. Mga kaigsoon makahimo daw because God has given us grace. Tanawan sa Bible. Ingon ang Bible Okay. Verse number 1. Wherefore, lay aside all malice. Actually, kaning wherefore, pupareharan is therefore. Kanang therefore, dili mo abot og therefore, kundi na mo agi og der 1, der 2, og der 3. Der 1, der 2, der 3, then therefore, 4, dito. Ang buhay pasabot mga kaigsunan, wherefore, laying aside all malice,
Kung imong tan-awon diri ang chapter 1, ini nga chapter nga libro, perting din naghanang gihat sa Ginoo nato. Kung imong basahon gikan sa verse number 3, di lang nato basahon. Gianak kita pag-usab ngadto sa buhing paglaom. Doon na tayo buhing paglaom, amen? Sulod, gianak kita ngadto sa usa ka panulundon nga dili inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away. Then daapat ay langit nga gireserba sa Ginoo nato. Amen? Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo, we are saved. Pagkanindot. Karon, kay naluwas man ka, giingnan sa Ginoo, okay. Kay naluwas man ta, kanang mga binuang nato, laying aside all malice, hypocrisy, envy, evil speaking, aton anang biyaan. Verse number 2. Kay biyaan man nato, sa may itong ipuli. Verse number 2. Unsay sa Bible? As newborn babes, ingon sa bag-ong na tao nga bata, desire the sincere milk of the word. Mga kaigsunan, gusto dahil sa Ginoo nga we will grow. Sa atong Christian life, we must grow. Amen? We must grow that we may grow thereby. Ako kita na ang relo kung saan ay oras. Okay. As a newborn babe, desires the milk of the word. Okay. Verse number 3. Okay, kining word nga. That ye be grow thereby. Dili ta mo grow sa ato ang dili ta mo grow sa atong Kristohanong kinabuhi without God's word. God's word or Bible is essential. Dili pwede nga mutubo kasi mong Kristohanong kinabuhi nga paminaw ha. Dili sufficiente ang wali dire. Kung dili kinahanglan mo basa jud sa Bible. Dili lang kay mubasa ka, kundi mamalandong juga sa Bible. Ayaw mo pagsanig sa wali. Sa wali lang. Okay man na, nga niya mo diri. Pero kinahanglan gid mo nga, mutuon gid mo sa inyong sa balay. Yung sa Bible, that, as a newborn babe, desire the essential milk of the word, that ye may grow thereby. Ang pangutana, why? Why God wants us to grow? Mga kaigsunan na verse number 3. If so be that ye have tasted that the Lord is gracious. Okay, muna niya. Sayang kaayo nga ang Ginoo na to, He is gracious God, pero kita pobre kay tas grasya niya. Sayang nga ba? No? Sayang. Sayang yung kayo. Nagpuyutan ng kalibutan na okay, maniniya ako na sabtan sa kinabuhi. Sa akong pagkapastor, mga kaigsunan, mag-istorya mi sa mga pastor. Brad, kumusta yung building? Kumusta yung gan? Gracias Ginoo, Pastor. Nakabisita ko dito sa gagmay yung kayo nga church building. Brad, kumusta ka? Gracias Ginoo, Pastor. Kama ba? Pandaro lang din ako, kaya murag giigang na ko da. Okay. Kita po ko sa Manila. Hapit ko mingong, kusugas electric pan. Dagko mag-ilang church. Akong ginas pa sa Joey nga, ay lang ilang kay murag lingo-lingo pod bag nagsa. Okay na. Gracias is only by the grace of God. Sana ano na sa Tagalog? Biyaya ng Panginoon. Ano ba? Ingko grace of God. Nagagmay kayo nga church na ay grace of God po sa dagko nga church.
Dunay daghag attendance, grace of God. Napoy gagmay attendance, grace of God. Dunay mga Kristohanon nga faithful kay sa church, grace of God gihapon. Pero naay Kristohanon nga udi talag sarasang musimba bisitaan nimo, mingon pod grace of God pastor. Gracias Ginoo pastor niya. Libog daan nila. Di ba nakakabantay mo na? Mamisita, Brad, wala lang ka magsimba. Kanya, kumusta yung Ginoo? Kumusta yung kinabuhi? Gracias Ginoo, Brad. Uy, may simba-simba, gracias magkagapos Ginoo. Nya, ikaw po nga nagsigsimba. Brad, ikaw, Brad, kumusta ka? Gracias Ginoo, Brad, sige hapog simba. Member sa choir, nga na. Uy, grace of God. Pero manina, grace of God, wala magsimba. Grace of God, faithful ka sa simbahan. Ang pangutana, asa man ka na? Para sa ko, mas mayo nga, ako'y grace of God, pero na ako sa church. Amen? Mga kaigsunan, sayang, ningon ang Bible, if you have tasted that the Lord is gracious, nakatilaw naman ka mo sa grace of God. O sige, testingin ninyo, naapay daghang grace of God sa unahan. Di ko magkalimutan Niingon si Brother Dagante, nibisita mi dito sa ilaha. Niingon si Brother Dagante, Brad, ato ta sa kuan among farm dito sa Libuna. Kanang rambutan. Pag adto na mo, puti daghan ang rambutan, daghan na gyud. Pag abot na mo, nahimot man kay lakaon gyud mig rambutan, way po. Hapit na gud ting paniudto, kaon gyapon mi. Bustang busuga na mo. Brad, way anli ng rambutan, kaon dia. Among gi unang punuan, among gi kanang mabaw bitaw kag ana-ana sa liso. Ay napuno na among tiyan. Tuam day mas gwapo pa sa unahan. Nga, anaw ni mo katong maharlika ba? Tuaram di ko, napuno na amunti yan noon. Siya, Brad, pastor, naapay daghan dito sunahan. Mao ba? Tuwa po idaghan sunahan. Laktog ka pag-istorya ba? Parehar naghapon na Kung nakatesting ka sa grace of God of salvation, naapay daghan sunahan. Tistingi ko kung ikaw naulipon ka sa naulipon ka sa baraha, naulipon nahimo kang slave sa baraha, naulipon ka sa mga worldliness, naulipon ka naintanggol ka sa mga kanang duta, ML, unsa pa dia, naulipon ka na, mga kaigsunan sulay kuno ang grace of God. Nga makatangtang ka ana dahil mahimo kang effective sa buluton sa Ginoo. Nganom lagi yung pastor, katangtang masyabo. Kabalo na sila? Tangtang malagi. Why? Because of the grace of God. Amen? Ako, sugarol kog manok, ngano nakatangtang man lagi ko? Because of the grace of God. Ayaw mo hunong dia. Napay grace of God sa unahan. Ambot lang. If you have tasted that the Lord is gracious. Pero doon ay sekreto mga kaigsunan. Unsaon na to pagkaangkon ani nga grace? Unsaon na to pagkaangkon sa grace? Doon ay kinaiya nga atong batunan para makaangkon ta ani nga grace. Number one, we need the Word of God. Amen. The Word of God, we need the Word of God. Kinalan mo, kuan juga. We need to have Scripture. The Word of God. So, mga kaigsunan, atong basa, we need to submit ourselves to the will of God. Atong tanawon verse number 5, ingon ang Bible, likewise ye younger submit yourselves
unto the elder. Ye all ye that subject one to another, and clothed with humility. And God resisted the proud and giveth grace to the humble. Okay, mga kaigsunan mo niya, God's will for us is to submit. Musubmit ka sa pastor, musubmit ka sa leader, musubmit ka sa authority. Sa panimalay mga kaigsunan, ang bana, musubmit gyud sa asawa. Aw, naminaw gid mo. Amna ko mo minaw da. Kay mao na ilhanan ako gusto wala maminaw. Dahil kaysa nagwali ko, ang dawat ni Kristo, sigurado yung maimperno. Na nagduka-duka to, gihingungan, amen. Hiningon butong niya, amen. Yung hungan os bikas. Napa mo diya? Ambot na, karon pa, wa mo kumaanan ko gwali aning alauna gud. Tingkatulog mo ron ako. Anyway, silang. Okay, muna niya. Kinalantag, musamit sa will of God. Okay. Ang will of God, mga kaigsunan, we need to have humility. Dili ba sa yon ang pag-submit? Once again sa Bible, likewise, ye younger, submit yourselves to the elder. Then, so, and for God resisted the proud and give it grace. Unsa man? To the humble. Amen? Verse number 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Mga kaigsunan, kung gusto ta nga i-bless tas Ginoo, marangko na to ang grace of God, we need to humble ourselves. Amen? Napagigingon niya dito. Verse number 10. Verse number 10, sa 1 Peter chapter 5, verse number 10. But the God of all grace, who hath called you out of eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish you, strengthen you. Okay, kanang, but God of all grace. Pinaagi sa gitawag, the God of all grace, who hath called you out, called you us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Mga kaigsunan, that's God's grace. Amen. Ako lang i-kuan ninyo mga kaigsunan, posibleng doon ay time nga di na maabot ang time ninyo nga sumulan na mo og wali. Pastor, kanang istorya man nimo. Kadaghan ninyo diri sa una, ngano, di ba? Di ba daghan sa, di ba daghan? Pero ganun nangawala man, tungod kay wa nila matistingi ang grace of God. Pero ganun nagpabilin man mo, tungod kay inyong na-experience ang God's grace. Sabi niyo no, mga kaigsunan, dili ta maka-eskapo gid sa problema. Di kita ka-eskapo sa problema. Ma-faithful kag sa dili, doon na juga problema. Pero anak kanindot lang ining naakas Ginoo, sa panahon nga doon na kay problema, na kay masandigan. Na kay batawag ba, Ginoo, bisag maghila ka. Ako lang isulti niyo mga kaigsoon, establish your life in prayer. Ako daghang problema ron. Kasi gali, alburoto ni kong ulo. Kini yung pastor, kabalo mo kus kinayaan eh.
Kami mga pastor, naami old nature. Usahay, di mi kapugong usahay. Manggawas among sinultian, nga di mao. Usahay, manggawas among kinaiya. Pero niya, it's only by the grace of God. Ako ikon sa inyo, may problema tag sawa pabili na kita des Ginoo. Aniya, moabot ra gyud ang time nga masumhan mo sa iyong pastor. Prangka-prangkang istorya. Posible ang iyang outline nagbalik-balik, or posible ang iyang wali nagbalik-balik. Gilisdan lag title. Maumara man gihapon ang waliha, pero lain-lain lag title. Posible nga ang iyong pastor daghang problema gid ba nga usa di ka kasabot. Pero niya, among gipaningkamutan kutob sa mahimo mga kaigsunan makabarog gihapon mi. Mo na nga amo ra gyung gamiton, grace of God. Grace of God. Grace of God. Napagil. Kami mga pastor, mga tao mi nga dunay lustful desires. Dili na namo madinay. Mo ayaw mo kumpiyansa og pastor. Mga babae. Napa mo? Pero kami, amo lang gipaningkamutan nga dili na namo mahimo. By the grace of God. Unsaon lang ang buluton sa Ginoo kung mahitabo na namo. Amen? Ikadua, dili lang kang lustful desire, kundi doon namin gitawag old nature, nga kanang Galatians chapter 5 verse number 19. The work of the flesh. Pero ngano nakalahutay may hantod garo ako 64 na akong edad. Why? Ngano nakalahutay? It's only by the grace of God. Igamit namo. Na ako'y anak nga masakiton, brain tumor. Hantod karon buhi pa. Magsisure. Mga kaigsunan, it's only by the grace of God. Imong bation, ingon ka papa. Doon na kay mga church member nimo sa una, nga diin mag-revival, mag-church revival na speaker, paduolon, duol mo siyang pastor, and you say, good, pastor, I love you, pastor. Laray po din tao mga membro. Pastor, I love you, pastor. I love you, pastor. Hilak-hilak pa. Pipila ka bulan, nawa. Nag-experience mo na dali? Nawala lang. Why? Mga tao raw, ang puna sila. Muna dito sa church. Dito sa ako ra niya. Pag-ingon ni Pastor Joey, speaker sa Pastor Joey dito. Okay, you go to your pastor and say, I love you, pastor. I will support you, pastor. I would like to ask Pastor Paul to come. Then, patindugon ko listo nga. Nisibat na ko. Where is Pastor Paul? Nawaha man. Asa si pastor? Ikaw si Ma'am Bibing lay butang na. Di mambot siya. Ang buti pa sa bot na ko, na-experience na ako sa una. Dili kay nakaduhaan ko, kundi nakalimaan na. O hangtod garon mga kaigsunan, na-experience paghihapon ako. Why? Mga tao raw mo na sila. Pero ako lang ihangyo ninyo mga kaigsunan. Mabot gali ang time nga mabutang na siyang mind nga murag mo action na
rebuilde sa iyong pastor, or di na mo ganahan sa iyong pastor, muragwa na mo kasabot sa pastor. Ang pangutana, asa man day mo padong? Saan, balik mo pagka-Mormons? Di ba, diri mo nga church? Diri mo nga church? Diri mo nakahibalog kaluwasan? Ano inyong biyaan nga church? Di ba, diri mo na-enlighten? Walay pastor nga perfect. Amen? Pero niya, kami pong mga pastor, amo na po nang gibutang sa mong mind. Wala po yung membro nga perfect. Mo na anytime, biyaan ka. Napa mo? Nganong biyaan mo ka, pastor? Di man to sila perfect. Di ba? Ikaw rabito na nagwali, pastor, nga, the pastor is not perfect. The member, kami po mga membro, di po perfect. Akong gihimo ron sa church, dito sa Iligan, kanang mga mo-aksyon nag rebuilde. Ingko, di naman mo ganahan ako, paglain lang mo Karon, naglain sila. And by the grace of God, 11 na sila kabuok. 11 na kabuok gikan sa silran. Muna nga, monthly, naghapon may fellowship. Laktor nga pag-istorya, di naman sila ganahan sa kong leadership. Pero mga kaigsunan, kanindot nung akon, permanente ra sila diha sa imong church. Amen? Mudako pagyud unta ang ministry. Mudako pagyud unta kung mosamit lang unta sa imong leadership. Pero dili man nimo ba? Akong gusto nga daghan pag kami mga pastor, mga kayo, daghan may mga project, daghan may Pastor JK gusto niya nga naapay cover court diha, daghan may mga project. Pero unsa man dili man namo mahimo kun kamera. It's only by the grace of God. Balikon ako na yung tapuson nila, kaya di man ni mahuman akong wali. Ako na yung tapuson naman niya. Doon ay tayo mga ma-discourage mo. Maniniya. Go to the Lord in prayer. Okay, tagaan ta mog 5 ka mga butang. Why? Ibutang ni siyang notebook. Why we spend time in prayer? Anong mo spend more time in prayer? Number 1 reason. That's the time you can praise God or praise and thank God. May kag, Lord, thank you. Maghilak ka sa pagpasalamat sa Ginoo o pray ka sa Ginoo nga, Lord, thank you. We praise you. You are the Lord of Lord. Isulti ang tanan nga imong nahibaluan mahitungod sa Ginoo and the character of God. He is faithful. He is gracious. Mga kaigsunan, imong isulti kung sa ang Dios sa imong kinabuhi. That is number 1 reason why you spend time in prayer. Number 2, that's the time you can unload. That's the time you can let God search your heart. Or you will let God search your heart. Psalm 139, verse number 23 or 24. Search me, O God, and know my heart. Psalm 139. Ambot no, kita ba na nimo? Okay. Mo na time nga imong tugutan nga ang Ginoo mo, correction nimo.
That's the time God will correct us. God will rebuke us. Kay kita ra bang mga Kristohanon, mga kaigsunan, dili ra ba ta gustong badlungon? Labi na mga bana, dili gustong badlungon sa asawa. Or mga asawa, dili sila gustong badlungon silang bana. Pero kung prayerful ka mga kaigsunan, diha sa prayer, diha ka badlungon sa Ginoo. Amen? That's the time. Nga may nga sa Ginoo, Lord, search me and try me. See if there be any wicked way in me. That's number 2. Number 3. That's the time you can unload your problem. Unload. Unsa gyud sa Bible, Matthew chapter 11, verse number 28 and 29. And verse number 30. Matthew chapter 11. Unsa gyud sa Bible, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang pangutan na, gano sa aman ang time ka ng word nga rest? Gano sa aman ka mo unload sa imong problema nga to sa Ginoo? The time of prayer. Kung wa kay time sa prayer mga kaigsunan, dili ka ka-unload sa imong problem. Kay kung ang imong problema i-unload nimo sa imong asawa, ang imong asawa luoy kayo, magniwang na. Nga naman, tungod kay pirmi siyang mahanukan sa mga problema nimo. Pero sa diyang daghang ka problema imong i-unload sa sa Ginoo, Lord, muni niya akong problema Ginoo, muni niya. Lord, unsaon ni nako? Lord, unsaon ni? Iyon sa Bible. Come unto me, all that are heavy laden, come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And learn of me, for I am meek and lowly in heart. Asa man ka tudluan o asa man ka maka-learn pinaagi gyud sa prayer. Number 1, 2, 3. Then number 4, that's the time you can see vision. Kamu mga young people, you need to see vision. Jeremiah 33:3. Unsa kan sa Bible? Call unto me, and I will answer thee. Unsa sunod? And see, and show the great and mighty things. Ang kanang the word show you great and mighty things. Gano'n sa man na mo makita, sa prayer. Diha ni mo ma-imagine mong kaugalingon, you can see vision. Kung ginagawa ka, nagunauna ka, ngahimo kang milyonaryo, sugdi diha. Sugdi sa prayer. Mga kaigsunan, ang mga Kristohanon nga nahimong milyonaryo, mga kaigsunan, nagsugod na sila sa prayer. Ilang establishar ang ilang prayer. Og naa sila'y faith nga mahimo silang milyonaryo. Para, nganong gusto man mong mamilyonaryo? Para sa buluton si Ginoo. Timan niya, kinahanglan ang buluton si Ginoo, kinahanglan tag mga millionaires. Young people, ibutang sa iyong mind, nga dili lang mong narbaho, kung dili mahimo mong negosyante. Asam na ni mo makita? Time sa prayer. Wow. One day, dito sa akong church, kanang building na mo garon nga gym, kuha na siya, kanang naimangga, dayon, naitikling o kruwak-wak o kining mga halas o kanang basakan, Amerikan, kanang mga daghang, di juga, then ay kawayan. Abi ni mo, yung kubing, na ay nakita nako diha, kanang kawayan bitaw, purma ginag-gym. Siya asa na, kana gym, na ay gym diha. Tapad raman sa mga church. Ingos bibig, ingon siya, manihapon sa ta. Manihapon na ta. Kaya nga naman, siya, basig niya, mingon siya, naunsa na akong bana. Nakakita na maglain ng pananahon.
Pero ako nakita, vision mga kaigsunan. Ingko Lord, nagdala kog bangko dito, nagdala kog off-lotion. Ingko Lord, na ay gym dire. Lord, na adiri ang basketball, na ang gym, na adiri ang tiguman. Lord, na ani. And by the grace of God, that was 2008. Sige, mag-appeal per vigil dire. Mga kaigsunan, ang hitabo, na agad. Nagsugod na sa vision. Di na nagsugod sa prayer. Last. Nakalimot na kung say last. That's the time for intercession. Time for intercession. Kanang time ba nga, ang imong prayer for the saints. Kung imong mabasa na sa Ephesians chapter 6, verse number 18, for all the saints. That's the time you can pray. Lord, iambon ako. Lord, si Kuan, si Ana, Lord. Usay, kasagaran na ba nato? I'm praying for you. Oh, Brad, mag-pray ko para sa mo, ha? Okay, I pray for you, I pray for you. Pero wala ba? Kaya nga nun, wala man kay time sa prayer. Pag mata ni mos buntag, wow! Asa dapat ang cellphone, basig na yung mga notification na kasi nga wala naman kay prayer. Amen? Pastor, nganong ato man ang buhaton? We need the grace of God. Amen? The grace of God. Mula ho tayo mo sunod pagod, hantod sa pagbalik sa Ginoo. Sustaining grace, imo lang ng maangkon. Pinagi sa prayer. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Pray ta. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mensahe. Lord, thank you nga ikaw nga among Dios nga faithful. Lord, i-bless ang matag-usan namo nga dili namo malimtan ang imong pulong o Dios. Mga principles. Oh God, thank you, Lord, for your grace. Naluwas kami, Lord, pinagi sa grasya, nakabiya kami sa mga bisyo tungod sa imong grasya. Lord, nakalahutay kami sa nagkanalaing pagsulay tungod sa imong grasya. Lord, salamat nga imo ming nagamit diya sa imong bulaton, pinagi sa imong grasya. Lord, i-bless ang tagsa-tagsa namo nga kami, O Dios. Hantod sa imong pagbalik, O Dios, magamit mi sa imong grasya, O Dios. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. In Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor Paul. Ay, saglang. Lingkod sa malingkod, maghatag tayo og token or love gifts sa speakers na to. Ma'am Bibing and Jen Mabel, palihog, arisan mo sa tubangan. Pastor Paul. Pastor Paul. Pastor Paul, thank you. Salamat. Thank you so much. And Ma'am Bibing. Ha? Di, inganin ni Dre, Ma'am. Spoiled. And Jean. Church, thank you. And we just want to say thank you. Thank you for coming. Thank you for being a blessing sa among 35th church anniversary. Nahimo mong blessing sa mua. And to God be the glory. Thank you, Auntie. Jean, thank you. Yes. Okay, tanang mga young people, no? Katulang gustong mag-faithful, mag-alagad sa Ginoo. Doon nami conference, youth conference karong May 19. So, ang registration is 50 pesos. Dayon, kinahanglan mo maabot mo dito before 11 o'clock. Kay, kung maabot mo dito before 11 o'clock, after 11 o'clock, halata na kayo nga gusto gid mo paniud to ray inyong bitaw. Sorry. Bitaw, gusto nako nga maka-appeal mo sa session sa before 10 o'clock na
Kailan abot na mo dito? Before 10. Unya, na-lecture sa hapon, dayon matapos na sa gabi. So, doon ay speaker na to si Pastor Lodi sa Maila. Invited mo tanang mga young people. Okay. Thank you, Pastor Paul. Yes, that will be May 19. Wala ko dire, so coordinate to Pastor Kidi. KJ will be here, and please pray for us tomorrow. Mularga nami dito nami matulog sa lingindingan kay so that dili na kayo traffic, dili na kay kapoy ba. So dayon Tuesday patanay mi, then we will be back 21. So please pray for our preachers. Pastor Preacher Jingoy will be preaching next Sunday afternoon. Amen? Are you excited? Preacher Jingoy will be preaching next Sunday afternoon. Pastor Kidi will be preaching morning. And yeah, kung itap ka ni Pastor Kidi nga ikaw mo dalag devotional every Friday, as a Friday, so siya ang bahala sa inyo. And before we go, before I let you go, I just want to say, I love you. It's a song. Yeah, just before I let you go, naatay peace party list nga sample balot. So palihog ko panghatag, butar mo ugma, kung asa mo nga precinct, asa mo ano panghatag mo, no? So unya lang mag-praise ako. So ayaw mo uli kung wala mo yan, no, manghatag ta. That's one of tabang or saying thank you labi na kang Pastor Joey o kang Ma'am Pepat, sila mga first nominee. And not only for that, that's the future of our kids. Amen? Sa inyong mga kabataan, inyong mga apo, inyong mga wa mo kabalo. They can go to school, maka-eskwela sila libre sa mga private o mga nindot nga eskwelahan. Amen? Nabusog ba mo? Sa spirituhanong mga butang?